Pataas na ng pataas ang level ng kaalaman natin mga Pinoy pagdating sa teknolohiya. At ngayon, level up na raw tayo pagdating sa robotics. At sa katunayan nga, marami ng pampublikong paaralan sa bansa ang nagtuturo ng paggawa ng mga robot sa mga estudyante. Narito ang special report. Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya sa panahon ngayon, hindi na nga bago ang konsepto ng mga robot. Ito yung mga makinang tumutulong sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Pero paano kung ang robot mukha na ring tao? It's weird. Weird and creepy. Parang kasi yung kulang pa rin sa interaction. Oo, okay lang kasi pinapakita on how creative and innovative yung mga tao ngayon. Iba pa rin pinagagawan ko to ang tao compare sa humanoid ko na mga ganyan. Tingin mo mas maganda ka dito? Oo naman po, sus. Noong nakaraang buwan lang, ibinida sa Japan itong dalawang humanoid robots na sina Otonoroid at Kodomoroid na dinisenyo para maging museum guides. Mula sa buhok, mata, pati na nga balat, wangis sa totoong tao. Mas efficient sila at I would say more accurate. But syempre, I would always say there's still always human element behind the robot. Kasi ang tao po ang nagpo-program kung anong dapat gagawin ng robot. Dito sa Pilipinas, wala pang humanoid na nalilikha na tulad sa Japan. Pero kung may museum guide humanoid ang Japan, dito naman sa Claret School sa Quezon City, may tour guide robot. Talagang it's more fun in the Philippines dahil ang robot na si Apo, program para ikwento ang kasaysayan ng Banawe Rice Terraces. Nandito po tayo ngayon sa Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Isa ito sa pinakamaganda at pinakaimportanteng tanawin sa ating bansa. Nakakagalaw rin ito at nakapagbibigay pa ng mga leaflets sa mga bisita. Apo is an interactive robot that teaches and educates people around the terraces because it's our entry in the World Robotics Olympiad. Ang mas nakamamangha pa, imbensyon ito ng mga estudyanteng edad 15 hanggang 16 na taon. Yung ginamit po namin technology, Lego NXT po. Tapos gumamit po kami ng programming language po na tinatawag pong NXTG, tapos minsan po C++. Ang robotics class ay isang klase na tumutulong sa pag-enhance ng kanilang mathematics, engineering, computer science. So pinagsama-sama yon. Pride of Bukawi, Bulacan naman, itong si Hero, ang robot teaching assistant. Bukod sa built-in sensors nito, pwede na ito mag-lecture at magbigay ng quiz sa mga estudyante. At para hindi boring ang klase, may mga dancing dolls ito para i-promote ang mga piyesta sa Pilipinas. Yung technology po, it's something na magagamit po ng mabawat kabataan para po makapag-contribute po sa productivity ng bansa natin. Kumbaga, kung magkakaroon po sila ng interest and kung magiging maganda po yung initial reaction nila or yung magiging paraan po ng pagtanggap nila sa technology. Ayon sa founder ng Philippine Robotics Academy, malaki raw talaga ang potensyal ng pag-aaral ng robotics sa mga eskwelahan. Noong nakaraang taon, nakasungkit ng 2 silver awards sa Pilipinas sa World Robotics Olympiad. Ang pinaka-main skill na nakukuha ng bata is creative critical thinking. Ito po yung paghanap ng solusyon sa mga problema. Katunayan, halos 4 na lang eskwelahan na ang may robotics class sa Pilipinas. 40% sa mga klaseng ito nasa public schools. Ang problema, may kamahalan na pag-aaral ng robotics, kaya panawagan ng PRA sa gobyerno. Iniengganyo po namin ang mga local government units na mag-set aside ng budget para lang dun po sa kits na ginagamit ng bata. Kasi po, we're trying to level the playing field. Kailangan din daw ng mga materyales at mas malawak na mga silid-aralan. Isa sa mga challenges siguro ay yung kakulangan ng mas malaki-laking classroom. Kasi ito, medyo mas kailangan mo yung space para yung mga bata ay makapaggawa at pati na rin yung lugar kung saan pwedeng patakbuhin yung mga robot. Patunay ang mga makabagong imbensyon gaya ng humanoid at robot sa walang hanggang posibilidad ng teknolohiya. At kung bibigyan lang sana ng pansin ang mga batang inventor gaya nila, ang Pilipinas kayang-kayang makipagsabayan at umangat sa mga likha ng dayuhan.